Hello po, good morning class. Dito po sa lesson natin, discuss po natin yung lesson 9. Ano? So, ang lesson 9 po natin ay merong 3 parts. Ano po? So, 3 parts po ay yung Microsoft Word, Microsoft Excel, tsaka Microsoft PowerPoint. Po. So, yung first topic natin ngayon ay Microsoft Word. So, very familiar na tayo dito sa platform na to since po nung high school pa lang siguro tayo or unang beses na nagkaroon na tayo ng laptops, PCs, MS Word na agad yung ginagamit natin. So ngayon po, explore po natin kung ano po ba yung mga parts no po, ng MS Word na baka hindi nyo pa alam. Po, baka type lang kayo ng type, print lang ng print, pero yun pala, there's more than just parang notepad nyo lang kasi ginagamit minsan, set lang kayo ng phone. Marami pa pong ibang things na nasa loob po nung MS Word natin. So, buksan ko lang po yung lesson natin and then meron akong sample document para maging playground natin. Okay? So first po ito, dito mismo tayo nagle-lesson, magdi-discuss sa loob ng MS Word natin. Ano? So explore po natin yung different parts po ng ating platform. Po. So meron tayong iba-ibang tabs dito sa navigation panel. So navigation po ito, no. Ayan. So una po ay file. So sa file po, dito lalabas yung mga different um, settings natin like options, yung account natin kung naka-activate pa tayo. Then as well as in theme, pwede ko mapalit sa colorful, dark gray. I prefer ko po yung dark gray kasi po astigmatism po ako, bawal sa akin yung maliliwanag. So, may options din tayo to set different advanced po, advanced properties po sa loob ng MS Word. Tulad po dito, ang lagi pong hinahanap ay ito po, sa 220 ppi na target output. Kasi po ganito dito mo ano po, masaset kung gaano kalinaw yung mga pictures, mga characters sa loob. Lalo po kung nagpiprint ka ng mga pictures. Ibig sabihin yung pictures mo ay naka 220 ppi maximum. And then, kinukuha ko rin dito yung metrics. Yan, inches po ako lagi. Kasi yung mga papers natin, tsaka mga pictures, inches po ang ginagamit nating basis. Po yan, sa advance po lagi. And yun lang, ang daming mga options dito na kakailanganin lang naman natin. Depends sa, ayun, okay naman. Ito po yung auto recover, halimbawa, biglang namatay yung PC mo, ibig sabihin 10 minutes time period na po, masasave. Na po, kung gusto mong babaan yan, okay lang. Yun po, kung marami ka namang storage, no problem. Ayan, default, local file, auto recover file, dyan po. Saan mo po sinasave yung documents mo, dyan mo po. Ayan, yan lang naman po. Kung ayaw mo po ng mga animations, pwede mo rin pong tanggalin to po, kung medyo mahina yung PC. Okay. Then, yan lang naman po sa um, options natin. Meron din mong info. Bibigyan po tayo ng options to protect the document. So, lalagyan natin ng final, read-only na lang siya. Lalagyan natin siya ng password bago po siya ma-open. Ano po? Para ma-restrict natin yung access ng iba. Ano po? To make unnecessary changes. Ganyan. Then, restrict editing. Pwede po yung isang part. Halimbawa, yung isang part po dito ay ipoprotect mo. Bawal niyang i-edit yan. Pwede lang niyang i-edit ay the rest. Ito. Ganun po, pero ito hindi niya pwedeng baguhin. Useful po yung restriction sa Excel. Dito po hindi masyado. Okay, so wala pa po ako nakikitang wala po ako nakikitang gumagamit po ng ganyan. Tapos pwede po halimbawa, pwede mo lang po ay ayan po, mga ganyang types lang po. Ayan. Hindi naman natin gagawin yan. Okay, pagka pinrotect ko po kasi or in-encrypt ko with password, kailangan po alam po nung gagamit yung password bago po ma-access yung file natin. So, ginagamit ko yan sa mga private school kasi protected nila yung mga files nila. Ayun. So, ginagamit nilang, ini-encrypt nila para hindi po basta-basta nakaka-copy paste ng iba. Ayun. Ito po,
maglalagay ka ng digital signature. Ayan naman po. So, ito pong digital signature ay invisible. Ito po, invisible po dun sa content. Pero po, once po na na-save na yan, napasa-pasa na po sa ibang PC, ganyan, mapoprove mo na sa'yo galing yung document. Yan. So, useful po ito sa mga research, mga articles na kine-claim mo yung ownership dun sa ano po, sa file po na yan. Halimbawa, created this document, purpose for signing, or authorization. Signer, pwede mo lagay yung pangalan. Stop. Ayan ko lang. Para sample lang. Then, ito po yung aking sign. Sign natin. So, sign ko na po yan. Opo. So, ayan, makikita nyo po yung signature. Ito po yung aking signature dito. And this document is signed. Sabihin po, bawal na pong gumawa ng any changes po dito sa ating file dahil po sign ko na. Sabihin, completed ko na yan. O may gawa niyan. Ako lang pwede mag-edit niyan. Okay? So, i-remove lang natin para back to normal na siya. So, lahat ng actions dito sa protect document na yan, ipe-prevent na po yung ibang users na mag-edit po sa iyong document. Yun lang naman, wala naman po iba dyan. Sa new, nakikita po natin dito yung blank document na lagi po natin ginagamit. Meron po dito navigation, yung ano po to parang get started na hindi naman na po natin kailangan. Pwede mo yung unpin para po hindi na siya lumalabas lagi. So marami po dito, lalo po activated yung Windows nyo at connected kayo sa internet. So meron po dito mga chronological information tulad po niyan. Para po siyang resume yan. So pwede maging template nyo po for resume yan. Kasi po ngayon kasi uso na yung Canva since po may mga templates na sila doon. Pero ganoon din naman po yung Word eh. No, nauso lang yung Canva kasi parang ang catchy po kasi niyang tingnan. Tapos online pa. Hindi natin alam, matagal na palang merong ganun, parang Canva. Dito sa MS Word, ayan po. Diba? Ito pa. Diba? Na i-edit na lang po natin. Basta po activated yung Windows mo. Yan. Diba? Ayusin mo na lang. Naka-MS Word ka pa. Hindi pa tulad sa may Canva na pag in-export mo, PNG, PDF, hindi pa may edit. Dito po, may mga placeholders na sila. So, lalagay mo na lang yung info mo. Ito picture, lagay mo lang yung picture mo dyan. Yun nga lang, bilog nga lang yung picture niya. Kaya kailangan yung bilugin yung picture. Yan, bilog nga lang siya. Okay, so yan po, may mga templates tayong pwedeng gamitin. So, tapos lang natin yan. So, yun po. Makikita niyo yan. Pwede kayo mag-search like business letters, certificate. Isip ko po, binayaran ko tong template, yung Microsoft ko, hindi po, crack din to. Pero maganda lang yung na-download ko, kaya meron pong access sa online po. Sa cloud po kasi ng Microsoft to. Then po, tingnan nyo, parang na ako nasa Canva. Pero nasa Word lang naman ako. Diba? Gandahan po dyan. Yan po ay editable. Fully editable po yan. Opo. Ayun. Diba? Nasa MS Word ka pa. Diba? Talagay mo lang po kung naibaba. Ikaw bahala kung certificate of recognition, Bulacan State University, for ganito ganyan. Diba po? Then, makakapili ka pa ng mga formatting styles dito. Like, gawin mo siyang header, ganyan. So, super dali lang sa MS Word po na gumawa ng mga ganyan. Okay? Kasi sigurado hindi nyo pa nakikita yon, puro lang kayo blank document, ganyan. Then, pwede rin kayo mag-open as long as supported po siya ng extension, DOC, DOCX. Kahit ano po kaya.
Yan, nandito, save as, print. Yan, may print preview tayo dito. Then share. Yan po, pwede natin i-save sa cloud. Pwede natin i-send as email. Yan, ito po, hindi na masyadong uso itong post to blog. Yan. Yan. Send online. Then export. Pwede po natin export as PDF na pwede rin namang i-save as. Yung save lang naman po yun. Then, yun lang po. So, ngayon dito naman po tayo sa mga tabs natin. So, start natin sa home. So, ito yung pinakamadalas po natin ginagamit na tab sa ating application po. So, balik tayo sa lesson. Yan. So, the word processing is the use of computer software to edit, format, store, and print text-based documents such as letters, reports, essays, and resumes. Wala po yata akong kilalang IT or college student na hindi po gumamit ng MS Word. So, very popular po si MS Word. It replaced traditional typewriters by allowing easy editing, formatting, and electronic document management. So, pinagmulan po ng MS Word ay yung mga typewriters po natin. Kung natandaan niyo pa po yun. So, magta-type ka kasi, gaganon mo for new line, tutulak mo siya. Ganun po. So, sobrang hirap. Ayan, single font lang po yun. Ang font po na ginagamit nun ay yung mga monospace na fonts. Tulad po, hindi mo po ganito. Hanapin natin si letter C lang po yun. Ayan, si Cory. Parang ganito po ang mga, parang ganito po ang mga font na ginagamit doon. Ganyan. Kaya, mga layo-layo po na ganyan. Kung nabutan nyo po yung mga birth certificate nyo, sigurado ganyan pa itsura. Kung mga 2,000 kayo pinanganak. Ako kasi ganun. Typewriter pa po yung gamit mo sa akin. Yan. So, common word processing software includes Microsoft Word. So, dyan po pinagbulan. Yan po yung pinakauna. Then, Google Docs is a word processing that is derived po from Microsoft Word din. So, kung ano po kasi itsura ng MS Word, halos ganoon na rin si Google Docs. But, meron po tayong cloud connectivity. So, sabihin po, yung mga files po automatically nasa-save sa cloud. LibreOffice sa mga Linux users po ito. Ito po ang free open source software for Linux. Automatically, naka-install na po yan pag nag-download ka ng Ubuntu, Arc, meron na po yung mga LibreOffice. Then, WPS Office is suited for Android applications. Pero ngayon, meron na rin si Microsoft ng MS Word for mobile. Mas maganda pong gamitin. So, next po. So, ano po ang purposes ng word editing? Just to create professional documents quickly and efficiently. To edit and revise content without retyping entire pages as long as supported po yung ating document, pwede po nating i-edit po and may permission po tayo. Then to format text for readability and presentation. So, pwede nating i-change po. Pwede natin lakayan yung fonts. Pwede natin gawing i-emphasize like indent. Italic pala, sorry. Then underline. Then gawin natin bold. Then pwede tayong gumamit ng mga ng mga templates dito. Para po mas presentable yung ating mga documents po, diba? Ayan. I-reset lang natin. Ayan. Then next. Ayun. To save, store, and share digital copies electronically. To save digital copies, no? Iniwasan na nga natin yung mga printed, mga sinulat kasi nga po hindi maganda, pangit sulat, nasisira, napupunit. Digital copies, i-upload mo lang sa drive, kahit makatandaan mo na, hindi pa masisira. Okay? To integrate multimedia elements such as images, tables, and charts into documents. So, sa Microsoft Word, hindi lang po text ang pwedeng ilagay. Pwede maglagay ng pictures for reports, charts, for data, statistics. Yeah. Okay, and then tables po. Okay? Then, una po, common features ng word processor ay meron tayong text formatting. Yan po yung pinaka-common. Meron tayong font type. So, yan. So, hindi lang po limited yung font type sa mga nakikita natin sa MS Word. Pwede rin po tayong mag-download ng fonts online. Like po itong mga ginagamit ko. Yan, ito po yung ginagamit ko sa BSU. And then, makita nyo parang vision and mission ng BSU yan. Okay, then pwede ko pong mamili pa na iba.
Meron din po mga fancy fonts like yan. Yan po. So, hindi lang po limited. Ano pa ba? Ito po yung mga ginagamit sa um, mga events. Ito ko po. Ito po mga ginagamit ko sa events. Ano pa ba? Meron ditong pang Teachers Day. Sa dami ko pong idina-download. Thursday nga yun alam. Hindi ko na po makita. Okay na po yan. So, pwede nating i-bold siya, i-underline, and italic. May mga font na hindi pumapayag sa italic. Tulad yan. Ito po gagana. Ayan. Para po may variety po yung ating um, text. Kasi po pagka same lang po siya. Imagine nyo po, kung ganyan lang and lahat sila ay 12, hindi mo makita yung level of importance ng isang bagay. Hindi mo po makita yung main topic sa subtopic. So po, para ma-distinguish natin, so gumagamit po tayo mga ganyan. Gumagamit po tayo ng bullets for list. Ayan, sabihin, different kinds of text formatting to since po naka-indent pa siya inside nitong si text formatting tool which is a main topic or a general topic. Okay? Then, paragraph alignment. So, pwede nating i-align yung ating text left, right, center, and then justify. Ano po ang pinagkaiba ng mga yan? So, pag in-align mo siya sa left, yan po, default, ganyan. Pag sinenter mo siya, sa-center po siya doon sa kanyang container mula dito hanggang dito. Centered po yan. Okay, and then yung mga new line, nasa center lang. Pag right align, so doon siya didikit sa pinaka, ito po, yan. Ganyan, patag na latag. And then pag justify po, so kinukuha po niya, since po si justify ay, yung JU na lang ang kasya. Kasya pa ba si S? Yan. Pag po kasi hindi na kaya ng isang word na mag-fit, hindi po kasi pinuputol, buwababa na po kasi sa new line. Ngayon po, pag naka-justify, kinukuha po or ine-expand po nung line ng text yung sarili niya para po ma-occupy yung buong dulo. Ayun po, para tupat na tapat siya doon. Ganito po yung example ng left align. And then, ganito po example ng justify. Yan, ganun po. Nag-apply nga lang po siya sa mga paragraphs po na nag-create ng new line. Tulad po nito. Yan. Kanya po ito, magkaiba yung dulo. Pero pag justify mo po yan, magpapantay-pantay na po sila. Useful po ang justified po sa mga papers, term papers, research papers. And then line spacing and indentation. Indentation tulad po ng ginagawa ko na to, ito po yung main topic, subtopics po para po na-distinguish natin. Kasi po pagka pantay-pantayan, di mo na alam kung ano ba yung pointers po niya, di ba? Then line spacing pala, so yung space po between one paragraph to another paragraph. One line to another line. Tulad po nito. Pwede tayong mag-set ng, ito po, add space. Ito po yung common natin nakikita. Pwede rin po tayong maglagay dito sa design, paragraph spacing. Yan po. And makita niyo po yung compact, tight, open. Yan, iba-iba po yan. And napapansin niyo po ang lapad na po na nangyayari doon. Relax. And then double spacing. Pag gusto nyo ng instant. Pag no paragraph, kung ano lang po yung gamit mo ngayon. Compact, meron lang pong konti na margin sa baba. Tight, ayan, tight, mas malaking margin po sa baba at meron pong margin sa taas. Ayan po, makikita nyo. Open, ayan po, may margin po sa baba. Relax. Mas malaki pong margin. And then, yan po, kita nyo naman, after, ayan po, so may margin po after the paragraph 6 point. Ito, open po ay
before 0, after 10 points. So mas ano po pala, mas mahaba ang spacing ng yung spacing ng ating open after ng paragraph. So double naman, double spacing after 8 point, then line spacing 2. Yan. Pero pwede rin naman dito. Wala namang problem. Next, page layout and design. So dito naman tayo sa design. So bago po sa design, insert mo. Design pala tama. Ayun po. So meron tayong margins and then orientation. So dito po na i-specify natin yung proper margin natin. So by default po, si Microsoft Word ay naka 1 inch all. 1 inch all po ang gamit po ni Microsoft Word. Ayan, sa normal. Pero ako, ginagamit ko po ay 0.5 kasi para po mas ma-maximize yung space natin. Lalo na po't naka-double column ako lagi sa mga handouts ko po. Minsan, kung pine-permit po ng printer nyo, pwede ko pang ibaba sa 0.3 or 0.25 para sagad-sagad po yung papel, di ba? Kasi parang ang daming nasasayang pagka 1 lagi po yung margins. Pero ano po, pagka professional po yung paper or halimbawa research paper, dapat po 1.5 yung kaliwa, no? Para po magkaroon ng way for yung binders natin. Kung alam niyo po yung binders, yan, mga sliders po natin, yun, nilalagyan yun. No? Pag sa mga research po, 1.5 ang kaliwa, tapos 1 po yan, 1 po ito, then 1 po yan, ganyan. Po, yan. Makikita niyo po, ganyan po ang itsura pag sa research. Lagi po may space dito. Okay? Makikita niyo naman po kung ano po dyan. Orientation, pwede natin gawing portrait, pwedeng gawing landscape. Yan. Parang mas bagay pala yung lesson ko sa landscape. And size, ayan po. So, ang kadalasan po natin makikita ay letter, legal. Ayan. A4, yan po mga ano po. Ano po, by the way, yung legal po dito ay legal po ng US size. Ano po, ang paper size po natin sa Pilipinas. Ano po, yan, nag-set po kasi ako ng sarili kong paper. Kasi po yung printer kong Epson, binibigyan po ako ng option na mag-create ng sarili kong paper size. Ito, makikita nyo, nung nag-switch ako sa printer, meron na pong 8.5 by 13. 8.5 by 13 po ang long ng Pilipinas. Hindi po 14. Okay? Pag po pinrint nyo po yung legal size, ito po, dito sa atin, mapuputol po yan. Ito po, kaya 8.5 by 13 lang. Okay? Okay, next. So, bukod po dun sa margins, meron po tayong headers and footers. No? Yung nakakapaglagay tayo ng page 1, page 2, page 3. So, magbukas tayo ng sample na syllabus para po makita nyo po kung ano po yung isang header at isang footer. Hanap lang po tayo. Hanap na lang po tayong syllabus dito sa ano. Yan. So, ganito po ang sample ng isang header. Yan po. No? So, hindi po siya part ng pinaka-document. Hindi, bukod po siyang part. No? Hindi po siya part ng body. Then, kada page po natin, lalabas po yung header. Ayan. Then, may footer din po. Ayan. Okay, try natin gumawa ng sarili nating header and footer dito po sa ating sample document. So, double click lang po natin yung task. Ito yung margin part to. Hindi ka pwede mag-type dyan. Kasi dito ka lang. Dahil dito po yung margin mo. Double click ka lang dyan. Then lalabas po yung ating head. So, pwede ka po maglagay ng text dyan. Images for title. Ganon. Sample header for lesson 9.
Yan. And then, pwede mo siyang i-format din. Pwede kang mag-set ng font. Like yan. Then, center mo. Okay din. Lakihan mo yung size. Okay din. And, do note lang na naapektuhan po yung margins po based po sa ating header. Ayan. Okay, so yung ating header ay lampas na dun sa margin po ng document natin. Yan. And then, kada page natin, kung create ka po ng bagong page, lalabas na po lagi siya. Okay? Then sa footer naman po, commonly nilalagay natin dito kung hindi po information ay page number. Yan, bottom of page, number 3. Yan, pwede kang mamili ng iba pang design. Ito po ang ginagamit minsan. Yan, page 1 of 1. Then, pag gumawa ka po ng another page, 2 of 3, 3 of 3. Then, ito po yung 1 of 3. Diba? Mayroon ka ng page number, header, and then footer. So, hindi mo siya ma-access basta-basta. Habang ine-edit mo yung body mo, no? Ganyan lang po. Kailangan pang i-double click yung mga edges, no po, para po ma-edit yung header and footer natin. Okay? Tayo masyadong magdidig dyan. Marami pa tayong lesson. So, meron po tayong columns and section breaks. So, una sa columns, tulad po ng ating lesson, ayan, naka-double column po ako dyan. Ba't po ako naka-double column? Kasi, mas marami ako ma-fit sa isang page pagka naka-double column. Usable po ito pagka lessons lang, handouts. Ayan. Saan po nakukuha yun? Dito sa columns na yan. Pwede pa yung maging 3, pwede pang maliit sa left, tapos malaki sa right. Pwede namang malaki sa left, tapos maliit po sa right. Okay, so common pong ginagamit ay 2. Yung 3 po, halimbawa, description, side-by-side description, comparison po ng mga topics. Then, pwede po tayong mag-create ng next page, may column. Pwede po mag-text wrap around a picture. Yan, dito po. Dito naman po, meron tayong section breaks. Ang pinaka-common po na section break ay control tapos enter. Makikita nyo po ang layo pa natin sa document. Pero pag nag-control enter ako, ayun, nasa next page na agad ako. Para po hindi na tayo yung gagawa pa ng enter, 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 hanggang, di ba, nakaka-visit po ito. Yan, kung mag-control enter ka na lang, kusa meron ka ng section break. Okay? So, ano po mga section break natin? Okay, so halimbawa ito pong continuous paragraph formatting. Ayan. Then, natin putulin yan. Okay. Ayun. Teka, ano ba yung naputol? Wait lang. Formatting in Word. Pinuputol lang po niya doon. Ayan, hindi ko rin po kasi nagagamit. At next page lang po ako lagi. Ayan. So, next po natin, meron po tayo insert options naman. So, sa insert options, dito po sa taas, po tayong pictures, shapes, and pwede kang mag-create ng shapes na gusto mo. So, may properties din yan. So, meron din po tayong tables, charts, symbols, hyperlinks. Sa table, yes po, may nakakagawa tayo ng table, 1 by 1, 2 by 2. Pero po sa mga information lang po na minimal lang po, huwag po natin ginagamit to sa mga info na medyo statistics, may mga name, may mga heading, ganyan po. Mas maganda po kumuha tayo sa Excel tapos i-paste po natin dito. Hindi ko po recommend na mag-table po sa Microsoft Word.
Ayan, sa picture, pwede kang mag-insert pero mas madali kung i-drag and drop mo na lang, mas madali pa po yun. Sa shapes po, kung gusto mo pong maging mas interactive po yung iyong um, page, pwede ka pong mag-include ng mga shapes po natin. Halimbawa na lang, um, ang common pong ginagamit dito is text box. Hanap tayo ng bahay or ito. Ay, bahay. Wala. Ito na lang. Ito. Hmm, Rotate natin. Yan. So, marami pong yan. Pwede mo iset yung tools niya. Then, gawa ako ng next page. Wait lang. Nasa page 3 ako. Click yung shape dito. Yan, sample lang. Pwede mo po i-configure yan. Pwede kang palit ng kulay. Pwede mo pong kapalan yung outline. Then, palitan yung kulay ng outline. Ayan. Then, pwede mo rin siyang lagyan ng links. Pwede kang maglagay ng hyperlink. Halimbawa, pag pinindot mo tong bahay na to, pwede kang pumunta sa ibang document. Halimbawa, i-access mo tong folder. Ayan. So, yung ibang files natin, pwede kang pumunta sa Lesson 9 MS Word or sa Sample Word ulit. Ito, sa Sample Word. Testing po natin. Place in this document. So, pwede kang pumunta sa top of the document. So, pag pinindot mo, angat agad siya sa unang page. So, try natin. Open hyperlink. So, diba? May mga ganun po pala sa may mga ganito po pala sa MS Word. Halimbawa, saan po natin si sample Word na document. Ayun, di ba? Control click pa lang ang ginagawa. Diba? May link ka pa. Naglag na po yung laptop ko. Ayan, naglag na. Ayan. Open na kasi siya. Kaya ganyan. Okay. Ayan, so yun, okay na tayo dun sa natin, sa paglalaro. Then, meron naman po tayong word art, smart art, and text boxes for enhanced visual presentation. So, kung akala nyo sa Canva lang po merong mga special na text, mga creative na text. Meron din po sa ating MS Word. Meron po ditong word art. Natin. Word art. Ito. Okay, so maghahanap lang po kayo ng style dyan. Kaso yun nga lang, predefined po yung mga styles po dyan. So, pwede po nating i-edit yung mga shadows natin, mga accents, gradients, outlines. Halimbawa, ito po. Ayan. So, edit natin. Pwede ako maglagay ng text ko. Ayan po. Then, pwede nating iset po yung kanyang outline. So, effects. So, pwede tayo maglagay ng shadow. Ayan. O, diba? Very customizable po nung text natin. Applicable lang po ito sa word art. Hindi po ito applicable sa paragraph text. Okay? Common po ay ganyan. Pwede ka pong maglagay ng inner glow, bevel, 3D rotation. Okay po. Diba? Meron tayong presets dito na pwedeng gamitin. Ayan. Diba? Na mas magiging creative po yung ating document. So, okay na po yan. Yan lang naman. Hanggang doon lang naman ang kaya ng Microsoft Word. Siyempre, meron tayong fill.
Opo. Then yung text kasi natin, ito pwede nating palitan yung border. Ayan. Pwede natin palitan yung mismo text. Pwedeng gradient. Ayan. Yung gradient po kanina. Halimbawa ko ako ng blue. Transform ko po siya into gradient. Ayan. Gradient po yan. Ayan. Again po, applicable lang po yan sa word art. Ano? Hindi po yan pwede sa paragraph. Okay? Meron tayong magandang text. Yung isa naman po, yung smart art natin. Pag sinabi mo smart art, yan po yung nagagawa ka ng mga IPO, input process output, mga diagrams, ganyan. Ayan po mga hexagonal topics, ganyan. Yan po mga charts, pyramid list, yan po mga segmented processes, yan mga tables, mga parang ito po yung IPO, halimbawa, sa IPO ginagamit. Ayan. Mga arrows na yan, ayan po. Mga kung ano-anong mga pampaganda po ng ating document. Ayan po. May pie chart. Ayan po. Halos kung ano naman may imagine mo na. Ayan po. Okay. So, halimbawa, gamit tayo ng isa sa list. Ito po, halimbawa ay meron tayong vertical picture list. Na po, meron tayong mga members. So, ilalagay mo po dyan yung image, then pangalan, position, and then ganyan po. Diba? So, lalagyan mo lang ng image yan. Yan, pwede ka po mag-browse ng file. Tapos, papasok na po siyang kusa dyan. Then, edit mo lang. Ito po. Nang hindi mo na kailangan gumawa ng mga shapes, ng mga holders, ng bagong text box, kusa na po siyang meron. So, ganun po yung powers ng Smart Art. So, isa pang maganda sa Smart Art, meron tayong mga presets dito. Mako-configure mo rin yung itsura ng boxes po natin. Tulad po niyan. Yan, dilitan ko lang to. Yung fill natin, palitan mo po yung yung kulay sa likod. Tapos, pwede po nating, ayan po. Ayan, baguhin po yung color ng text. Then, pati yung outline. Ayan, hinahanap ko po kung paano baguhin yung pinaka-blue. Kasi ang nababago lang ay, yun, dito yata. Ayun, ito po, diba? Okay, lagay ka ng picture. Okay, para po ma-demonstrate natin ng maayos. Walang tayo ng sample dito. Yan, halimbawa po. Diba? So, tanggalin na natin. Okay na yung paglalaro. Next. Check ko lang po yung recording ko. Yan. 38 minutes na pala tayo. Next po ay editing tools. So, meron tayong review dito, no? Find and replace. Ito po yung find and replace po natin ay useful po yan pagka gusto nating yung lahat ng, alam mo sa Excel po, lahat ng field, gagawin mo pong 5.0, ganun itatransform mo. Lahat po ng letter G at walang letter G ay papalitan po natin ng something. Okay, hanapin po natin yung mga points dito na merong margin. Halimbawa, margin. Ayan, lahat po hanapin po. Then, pwede ka mag-browse through the different results. Then, find and replace. Ayan po, hanapin natin si margin. Palitan natin ng brand. Okay? Replace all natin. Ayan po. Diba? Para mas mabilis po yung editing natin. Applicable lang po yun kung kailangan nyo talaga. Ano po? Next, meron po tayong spell checker and grammar checker. Ayan po, makikita po dito sa review. Ayan po. So, check po natin si spelling at grammar. So, wala naman pong error. Kasi po, kung mag-error po yan, ganyan po. Pag mali spelling, meron pong lalabas na pula. Yan po yung mga pula, mga blue, mga dilaw natin na options. Then, bibigyan ka po ng mga suggestions. Kahit po kayo ay offline, gagana po yan. Yan po ay nasa loob na talaga ng MS Word. So, meron tayong thesaurus dito. Okay, pag sinabi mong thesaurus, hahanapan ka po ng mga
synonyms. Halimbawa po ay Ayan. Bibigyan ka po ng mga synonyms po dyan. And even po, bibigyan ka pa ng sounds dito. Kung paano yung tamang pronunciation um, ng ating word. Ayan. Diba? Ayan. Then, meron po tayo mga details dito for review. May word count po tayo dito. Ayan. Pag nag-select ka po ng something, titingnan lang po niya kung ilan yan. Pero pag wala nakaselect, tahan mo, ayan, makikita mo po kung ilang characters, ilang lines, ilang words po yung ginamit natin. Okay? Then, meron po tayong smart lookup. Ayan, kailangan nga lang po ng internet connection, tsaka crack po ako eh. Kaya, ayan po. Pero po, pag ginawa mo smart lookup, magganito ka, mag-select ka ng something, lagay mo po dyan, para po may lalabas na search. Ano po, parang i-google mo po bigla. Kaso, crack nga po to, kaya hindi pwede. Meron pong translate, kung applicable po yung mga languages po sa iyong OS, pwede po yun. Kaso online din po yan. Ayan po. Translate natin to Japanese. Yung selected ko po na text. Okay. Ayan. Kailangan po baka masira po yung crack ko. Kaya wag. Then, comments po. Halimbawa, ako po ay nagpo-proofing ng research minsan sa mga students. So, naglalagay po ako ng comment like, consider removing, or hindi po tama to, that ganito, or redundant, yung term na to, redundant. Please revise. Yan po. Then, pag okay na po yan, pag binuksan po ng ibang tao, pag binuksan ng ibang student or ibang person yung natin, yung document. So, lalabas po dyan yung mga comments makikita. Then, pagka pinindot mo po yan, pwede mo pindutin yung accept. Po, para po mawala na yung comment. Or ito pala. So, delete pala. Yan, para po masabi natin okay. Okay, pag naman inayos natin, ayan, may note na, may mark na na-edit natin siya since may longos pong ganyan. And mark comment done. Yan, pwede mong sabihin done or pwede mong i-delete na lang yung comment. Okay? The next, track changes and comments for review. Ito po isang maganda pagka nagko-collab kayo ng mga peers mo, lalo po sa mga academic papers like sa research. Pwede mo pong turn on yung track changes po na to. Medyo weird lang pong tingnan pagka nag-track changes ka na. Pipindutin mo to. Yan. Wala po nangyayari, ano. Pero po once na nagbago po ako ng something or magdadagdag po ako ng something sa MS Word, makikita niyo po, may mga nag-a-appear na pong mga lines na kulay pula. Ayan. Then, magta-type po ako. Pwede kong ilagay. Ano ba dito? Hanap ako. Translate a text into different language. Ayan. Kita niyo po pula kasi sabihin, inedit po ng iba na hindi po original yan nandyan. Okay, and then, paano po natin makikita yung mga changes po na yan dito sa reviewing pane. Ayan, Clint LP, yung pangalan ng computer ko, inserted. And then, pag nag-delete ako ng something, ayan, pupurahin ko po ayun, hindi po siya mabubura totally, pero nakapula lang po siya. Kasi po, ito po ay i-approve pa nung pinaka-owner, halimbawa. Halimbawa yan, then click ko approve, accept po. Wala talaga siya natuluyan. Bali, meron pa siyang verification muna bago po natin talaga. Useful po ito sa mga nagpo-proofread, inaayos po talaga para aware din po yung kung sino yung may gawa ng document, kung ano po yung mga binago dun sa document po. Dahil pong nasa loob ng MS Word. Okay, so ano po? Ayan, so templates, ito po isang maganda. Ayan. So bukod po dun sa mga templates na pinakita ko kanina, meron din po tayong tinatawag na design po. Ito po ay mga pre-built na design po natin sa MS Word. So halimbawa, pipindot po ako dito ng isa, no? Ayan, may mga title po yan. Ayan.
basic. Ito naman po ay lines. Ito naman po ay centered. Okay? So, dito po natin siya gawin sa kabilang file natin kay sample word. And nakikita nyo po meron na siyang kakaibang style dito. No? Tanggalin lang natin. Clear formatting natin para ma-reset. And then, maglalagay po tayo ng design. Ito, hanapin natin si centered. Ayan po. Ayan, centered trip ko yan pag gumagawa ng mga formal na paper. Ayan. So, balik tayo sa home. Pagpunta ko po sa design, balik tayo sa home. Ayan. Po. So, ngayon po, click ko to, i-highlight ko po itong si Word allows you to, ita-transform ko po siya into a title. Ayan po, di ba? Then, si create documents from scratch or a template, gawin ko po itong strong. Ayan. Then, ito po ay quote natin or ano po pa maganda. Ito, ayan, paragraph. Ito po ay gawin natin strong ulit. Ito po ay gawin natin paragraph. Diba na ano natin, hindi ako gumagamit ng tab, hindi ako gumagamit ng bold, underline, wala po. Basta may pinipindot lang akong mga predefined po dito. Then naayos ko na po siya agad. Diba ang ganda pa? So, hindi nadamay. Ayan, sama dyan. Ito po, gawin natin strong. Then, ito po ay gawin natin paragraph. Strong. Then, paragraph. Diba? Buo na siya. Then, ngayon po, ang kagandahan po dyan, pag gumagamit po tayo ng design template, pag po naisipan nating magpalit from one design to another design, kusa na po siyang nag-a-adapt. Hanap tayo ng iba pa. Like ito. Diba? Kusa na. Ito. Ito. Ito ba? Ito ba? Ito po. Diba? Yun, ito mas maganda. Diba? Ang linis pong tingnan. And then, customizable din po ang colors po niya. No? So, kayo po, kung ano pong gusto nyong gamitin dyan, trick ko po itong ito na ba yung kanina? Siguro ito yung blue gamitin natin. Yan, medyo dark. Then, fonts natin. Ito po. So, nakakatan natin. Meron na siyang combinations po na ito. Halimbawa. Diba? Ito po. Yan. Then, edit natin yung paragraph spacing. Kahit may default na siya, pwede mo pa rin siyang baguhin. Ito, wala naman na to. Ayan, meron pa palang iba. Marami pang effects based dun sa ayan po, based po sa gagamitin nating effects. Po, ayan. Diba? Ibang-iba na po yung ating document. Diba? Kanina walang formatting yan, ngayon customize pa po natin. Nasira na natin yata yung word. Okay na yan. Ano pa ba? So may collaboration. Si collaboration po ay available lang sa MS365, sa online na Microsoft Word, tsaka po sa online na Google Docs. Ito po. Okay, next, yung pinakita ko na kanina, password protection, restrict editing, and digital signatures. Ayan po. So, pwede na lang pong basahin itong mga formatting, like mga examples po nila. Ayan, ng mga ginawa ko naman na po kanina. Sa alignment, si bullet, si numbers, ayan, si margins, orientation, ayan, mga nasabi ko na po kanina. So, yun. So, tapos na po tayo sa introduction natin for word processing. So, sana po may mga na-discover kayong mga iba pang features na hindi nyo alam kanina, no, tapos nalaman nyo na pala ngayon. Ayan po. And then, dahil po dyan, wala tayong klase po ngayon, so iwan ko po kayo ng activity. So, yung activity po na to ay performance task natin. Gagawa po kayo ng personal resume. No po? For your info po, ginamitan ko rin po ito ng template po natin. No? Ito yung palitan ko po sa design.
iiba-iba rin po yan. Parang mas maganda to. Mas mukhang professional to. Yung kulay nga lang yung hindi ko trip. Mhm. Kaya, mm, yan, ganyan na siguro. Okay? Ayan, so dito po, ang task po natin ay gagawa po tayo ng sariling resume. Opo. Hindi ko na mapakita yung resume ko, no? Ayan, sige na, mapakita ko na nga. So, ganito po example ng isang resume, pero po hindi po natin gagawin sa Canva, gagawin po natin sa MS Word. Po, strictly MS Word po dapat. Dapat pag sinend nyo po, in-upload nyo po yung file, DOCX po dapat yung lalabas po. Okay? For example ng isang resume, yan po. So, hindi po kasi ako marunong mag-Canva talaga. Sa MS Word lang po ginawa yan. Naka-PDF lang po siya kasi yun po yung pinapermit na uh, PSU para i-upload. Okay, so ganyan po. Pwede mo clickable po yung lenticulous na yan. Makakopy mo po yan. Ayan. Ayaw lang po kasi wala akong mail sa ano. Wala kasi akong mail sa PC ko. And ito po yung objective na po, experience. So ako po ay dating nagtuturo sa STA College Baliwag. Then work experience. Ito pa. Student intern sa Accenture, cashier po at service crew sa Jollibee San Rafael. So graduate po ako ng Bachelor of Science Information Technology ng July 2022. Different skills, at least 5 po ang nilalagay dyan. Skills po ang HTML, CSS. Hindi po siya language. Then ito naman po yung known programming language na tinuturo. Then notable certificates. Yan po lahat ng mga certificate na nag-gather ko sa aking teaching career. So yun po, yan po ipapakita mo kasi sa iyong employer para ma-impress sila na ma-prove mo na karapat dapat kang tanggapin sa kanilang company. Ayan, so ganyan po. And then, ito po ay passport size picture, pero optional po yan kung gusto nyo po 2x2, 1x1, wala pong problema. Okay? So dapat mas as ano po siya, as informative as possible po na ma-describe mo po yung sarili mo just by looking at your resume. Okay? So, yan po. Natin. So, dapat meron pong personal info, may career objective, educational background, skills, work experience, and character reference. Ito po, yung mga tao sa buhay mo na mapapatunay na ikaw po ay isang legitimate na um, na person. Na po, lahat ng info mo ay tama. Po, na wala ka pong na-graduate ka talaga dito, kung sino mong tao po yung makakapag-back sa'yo ng ganong info po. Apply bold, italics, and underline. So, include consistent font types and add simple border or divider. Ito po yung example ng divider. Ano? Paano po yung divider? 3 underscore, enter. Ganun po. Pero magagawa lang po siya, dapat blank po yung ating purahin natin to para makagawa tayong isa. Ay, so. Dito po tayo gagawa sa baba. 3 underscore, enter. Ayan po. Kusa po siyang gumagawa ng sarili po niya divider. And then, save your file as, ayan, kailangan po may photo, 2x2. Save your file as De La Cruz Brando resume.docx. Ipapasa po dun sa ating Google Drive po. So, yun lang po. Mag-enjoy lang po kayo sa maghapon na walang pasok, mamahinga dyan at malamig. So, salamat po sa pakikinig.